Oseas, Kabanata 11. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Lalo silang tinawag na mga propeta, ay lalo namang silang nagsihiwalay sa kanila. Sila'y nangaghahain sa mga Baal, at nangagsusunog ng mga kamangyan sa mga larawang inanyuan. Gayunmay aking tinuruan ang Ephraim na lumakad. Aking kinalong sila sa aking mga bisig, ngunit hindi nila kinilala na aking pinagaling sila. Akin silang pinatnubayan ng mga tali ng tao, ng mga panali ng pag-ibig, at ako'y naging sa kanila'y parang nag-alis ng paningkaw sa kanilang mga panga. At ako'y naglagay ng pagkain sa harap nila. Sila'y hindi babalik sa lupain ng Ehipto, kundi ang taga-Assyria ay magiging kanilang hari, sapagkat sila'y nagsisintangging manumbalik sa akin, at ang tabak ay lalagak sa kanilang mga bayan, at susupukin ang kanilang mga halang, at lalamunin sila, dahil sa kanilang sariling mga payo. At ang aking bayan ay mahilig ng pagtalikod sa akin. Bagaman kanilang tinatawag siya na nasa itaas, walang lubos na magtataas sa kanya. Paanong pababayaan kita, Ephraim? Paanong itatakwil kita, Israel? Paanong gagawin kitang parang Adma? Paanong ilalagay kitang parang Seboim? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking mga habag ay nangangalab. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon, na siyang uungal na parang leon, sapagkat siya'y uungal, at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kalunuran. Sila'y darating na nanginginig na parang ibon na mula sa Ehipto, at parang kalapati na mula sa lupain ng Assyria. At aking patatahanin sila sa kanilang mga bahay, sabi ng Panginoon. Kinukulong ako ng Ephraim ng kabulaanan sa palibot, at ng sambahayan ni Israel sa pamamagitan ng daya. Ngunit ang Huday nagpupuno pang kasama ng Diyos, at tapat na kasama ng banal.